Si Pazuzu ay isang nakakabighani at misteryosong demonyo mula sa sinaunang Mesopotamia, partikular sa mitolohiyang Akkadian at Assyrian. Ang kanyang anyo ay pinagsama-samang katangian ng iba't ibang hayop, ulo ng leon, katawan na may mga kaliskis, mga kuko ng agila, buntot ng ahas at isang pares ng pakpak. Siya ang demonyo ng mga hangin, lalo na ng kanlurang ihip na nagdudulot ng tagtuyot at sakit. Bagamat isa siyang masamang espiritu, ginagampanan ni Pazuzu ang dalawahang papel sa kultura ng Mesopotamia. Siya ay maituturing na parehong banta at tagapangalaga. Kaugnay ng mga salot at natural na sakuna, si Pazuzu ay kumakatawan sa mapanirang puwersa ng kalikasan na hindi kayang kontrolin ng tao, na sumasalamin sa takot ng mga taga-Mesopotamia sa hindi maaasahan at nakakatakot na mga elemento. Sa panahon ng krisis, maraming taga-Mesopotamia ang nag-aalay ng sakripisyo kay Pazuzu upang patahimikin ang kanyang galit. Sa isang tila salungat na paraan, si Pazuzu ay tinatawag upang palayasin ang iba pang mga demonyo. Partikular na ang kanyang mortal na kaaway na si Lamashtu, isang nilalang na nagdadala ng palaging banta sa mga buntis na kababaihan at mga bagong silang na sanggol. Si Pazuzu ay itinuturing na protektor laban kay Lamashtu at tagapagtanggol ng mga mahihinang tahanan at pamilya mula sa kanyang mga pag-atake. Ang mga anting-anting at maliliit na rebulto ni Pazuzu ay inilalagay sa mga tahanan at isinusuot bilang palamuti na may pag-asang ang kanilang presensya ay magtataboy ng mas malaking kasamaan. Ipinapakita ng alamat ni Pazuzu ang komplikadong ugnayan ng mga taga-Mesopotamia sa supernatural, kung saan ang isang kinatatakutang nilalang ay, sa ilang mga pagkakataon, maaaring magbigay ng proteksyon at seguridad. Ang ganitong uri ng kalabuan ay isang kapansin-pansing katangian ng mitolohiya ng Mesopotamia, kung saan ang mga linya sa pagitan ng mga Diyos, demonyo at espiritu ay mas hindi malinaw kumpara sa ibang mga kultura. Lumabas si Pazuzu sa sentro ng atensyon nang siya ay ginampanan sa pelikulang The Exorcist noong 1973, kung saan ang kanyang imahe ay iniuugnay sa pagsapi ng demonyo. Ngunit ang makasaysayang Pazuzu, bagamat kinatatakutan, ay may protektibong aspeto, mas kahalintulad ng isang tagapangalaga laban sa mga banta kaysa isang simbolo ng ganap na takot. Ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng sinaunang Pazuzu at ng kanyang makabagong interpretasyon ay nagpapakita ng kapangyarihan ng mga alamat ng Mesopotamia na kabighanian ang imahinasyon at mapanatili ang kanilang hiwaga sa paglipas ng mga siglo.